Heto na, teritoryo sa West Philippine Sea mga kapatid, tatayuan ng mga istruktura, 2024 budget nakahanda na laban sa China. Yan ang title ng ating panonoorin ngayon. Ang videong ito ay mula kay Sir Pao PH. Siyempre hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba para kung gusto nyo mapanood itong buo nang walang nagre-react sa gilid. Tulad nito, pwede niyong puntahan mga kapatid, nakalagay ang link sa ibaba. At syempre, huwag niyo na rin kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to mga kapatid. Magandang araw sa inyong lahat mga kaalyado. Sir Pao PH pong muli, nagbabalik at may mga bagong kaganapan na naman tayong pag-uusapan. Yeah! Pero bago natin simulan mga kaalyado, ay gusto ko muna kayong pasalamatan sa patuloy na suportang binibigay ninyo sa channel natin. At gusto ko lang din linawin sa inyo mga kaalyado na kailanman ay hindi nagbahagi ng fake news at maling impormasyon si Sir Pao sa inyo. May prinsipyo po tayong tao. Hindi natin magagawang mag-imbento ng mga kwento o balita para lamang i-feed o i-satisfy kayo para makahakot ng maraming views. Yan ang gusto ko kay Sir Pao PH mga tol. Kaya deserve niya talaga magkaroon ng mataas na subscribers mga tol. Kung gusto niyo ng mga totoong balita, kung gusto niyo ng mga totoong pangyayari talaga at maging aware kayo sa mga kaganapan, lalong-lalo na dito sa ating bansang Pilipinas, particular sa West Philippine Sea, huwag niyo kalimutan mga kapatid kay Sir Pao PH yan. Puntahan niyo yung channel niya mga tol, suportahan natin yan. Pangako mga kaalyado, kailanman ay hindi ko kayo lolokohin. Lahat ng content natin ay nasusulat at merong legal na pinagbasehan. Sa mga nagdududa, make your own research. Pag na-find out nyo na fake ang ibinabahagi ni Sir Pao, then it's up to you kung susuportahan nyo pa ako o hindi. So yun lang, maraming salamat sa pakikinig at magsimula na tayo mga kaalyado. Ang unang pag-uusapan natin ay ang planong pagtatayo ng mga istruktura sa West Philippine Sea. Ang sabi dito sa title ng pag-uusapan natin, Antonio Carpio Box Building of Shoal Structures in West Philippine Sea. Kahapon lang na-publish itong pag-uusapan natin mga kaalyado. So, suportado nga po ni former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang pagbi-build up ng mga permanenteng istruktura sa ating West Philippine Sea para maprotektahan at ma-preserve ang mga marine resources ng ating bansa. Dapat noon sa isang panayam na isinagawa ng The Manila Times kay former Associate Justice Antonio Carpio, muling idiniin nito na ang Ayungin Shoal ay parte ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. True. At base sa United Nations Convention on the Law of the Sea, ang Pilipinas daw ay merong eksklusibong karapatan na magtayo ng mga istruktura sa Ayungin Shoal at iba pang mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. Sinabi ni Antonio Carpio na ang paglalagay ng mga permanenteng istruktura sa mga contested area o mga pinag-aagawang teritoryo ay makakapigil sa China sa pagsira nito sa mga bahura at pag-exploit sa mga marine resources na dapat ay para sa mga mamamayang Pilipino lamang. Dapat nga hindi na sinasabing contested area o pinag-aagawan kasi unang-una dapat hindi na talaga tayo nakikipag-agawan dyan kasi mayroon ng desisyon dyan di ba? Yung kakabanggit nga lang kanina ni Sir Pao PH, di ba? Doon sa UNCLOS, United Nations Convention of Law of the Sea, mga kapatid. Tapos doon sa 2016 arbitral ruling. At sinabi na nga rin dito ni Antonio Carpio, mga tol, na atin yan at yan ay pasok sa ating exclusive economic zone. Di ba? So nararapat lang talaga magtayo tayo dyan ng ating mga istruktura. Dapat noon pa yan kung yan ay ipinush sana ni President Duterte kasi 2016 yan na panalunan ng Pilipinas, saktong-sakto siya naging presidente noon. Kung naipush niya yan mga tol, kakayanin naman di ba? Kakayanin sana yan Nandoon nga tayo sa doon sa terminong build di ba? Sana isa yan sa mga na-build natin Kaso hindi naging best friend kasi natin ng China noong mga panahon na yun Aniya, I am in favor of putting up a structure there for the purpose of protecting and preserving the marine environment. Ang mga Chinese na yan ay patuloy na sinisira ang ating mga bahura, partikular na sa Sabina Shoal. Kaya nag-file tayo ng kaso against China, kaya't kailangan talaga natin ng monitoring structure sa West Philippine Sea para ma-prevent ang China
sa paninira nito sa ating mga likas na yaman. Ang paninindigan kasi ng dating Maestrado Antonio Carpio na nakasaad sa United Nations Convention on the Law of the Sea na kung sino ang bansa na merong jurisdiction sa isang exclusive economic zone has the right o may karapatan na magtayo ng istruktura dito. So yun ang problema lang niyan, hindi kinikilala ng China yon mga tol. Hindi nila nirerespeto yung UNCLOS, hindi nila nirerespeto yung arbitral ruling mga tol. Kaya once na magtatayo tayo dyan, expect na natin yung pagkakaroon ng tensyon o pag-escalate ng tensyon mga dyan. Diba? Kasi para sa kanila yan eh. Para sa bansang China, kanila yan. Eh yung pagdadala nga lang natin ng mga supply dito sa BRP Sierra Madre, which is yan, nakikita ninyo, diba? Nagkakaroon na ng tension dyan, bombahan ng water cannon, habulan, harangan, diba? So kung tayo'y magtatayo dyan ng mga isla, mga tol, kailangan talaga number 1, meron tayong lakas ng loob at balls. No, para talaga maisakatuparan yun, mga tol. Kasi kung magpapadala tayo sa paninindak nila, sa pananakot nila, wala. Hindi natin magagawa yan, no? Sa kahit na sabihin natin, meron tayong karapatan dyan, atin yan, meron tayong dapat exclusive rights dyan, pero hanggang ganun lang tayo, wala naman tayong ginagawang aksyon, baliwala lang din lahat, diba? So tuloy natin. Has the right o may karapatan na magtayo ng istruktura dito. So yun naman pala mga kaalyado. Sana pala noon pa ay sinimulan na ito. Pero anyway, hindi pa naman huli ang lahat. May pag-asa pa mga kababayan. Siguro naman meron ng blueprint ang ating pamahalaan sa mga establishmentong itatayo sa mga teritoryo natin. At syempre, PBBM administration na ito mga kaalyado. Ang administrasyon na may malasakit sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. Sa mga hindi pa nakakaalam dyan, kilala si former Senior Associate Justice Antonio Carpio bilang isa sa mga opisyal dati at magpasa hanggang ngayon na may matinding prinsipyo sa pagtatanggol sa maritime and sovereign rights natin sa West Philippine Sea. At ayon pa kay Antonio Carpio, pwedeng magtayo ang Pilipinas ng isang marine research center na merong lighthouse. Pero mas prefer ni Carpio na civilian structure ang itayo sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. At Philippine Coast Guard mismo ang mamamahala at mag-ooperate dito. Kasi nga, pag isang military purposes daw ang itatayo, ay hindi na ito sakop ng jurisdiction ng Permanent Court of Arbitration Tribunal Award. Ngayon, kung aatakihin man ng China ang mga istruktura na itatayo ng ating pamahalaan sa West Philippine Sea, pwede natin silang sampahan ng kaso sa Arbitral Tribunal. Kasi nga syempre, China yan mga kaalyado. Imposible na sumang-ayon yan sa pagtatayo ng istruktura ng ating pamahalaan sa West Philippine Sea. At dagdag pa nito na dapat ay tuloy-tuloy lang ang pagpa-file ng mga diplomatic protest ng ating bansa laban sa China. Pag nagtuloy-tuloy pa rin ang mga agresibong aksyon na ginagawa nito sa mga disputed waters sa West Philippine Sea. Ayon kay Antonio Carpio, we have to protest every time and announce it to the world. Kahit na wala naman talagang nangyayari doon sa mga diplomatic protest, biruin mo no, nakaka 126 diplomatic protest na tayo. Pero ang payo nila o ano sila, ang nire-recommend nila is patuloy lang daw talaga mag-submit ng mga diplomatic protest. So pwede naman palang kasuhan ng China dito sa arbitral tribunal mga kapatid, di ba? Doon pa lang sa mga pangaharang nila, nilalabag na nila yung sovereign rights natin eh. Dapat kinakasuhan na silang ganyan, hindi lang sapat yung yung diplomatic protest eh. Yun nga lang, pag kinasuhan natin, ano naman gagawin nun? Eh wala naman silang international police nila, di ba? So paano naman kaya nila kakastiguhin ng China? Well, di natin alam. Tuloy natin to. Sa kasalukuyan ay nasa 125 diplomatic protest na ang naipafile ng ating pamahalaan against China dahil sa mga pangaharas nito sa mga Filipino fishermen at mga Philippine vessel sa West Philippine Sea. At sa kabilang balita naman mga kaalyado, kinumpirma ni House Speaker Martin Romualdez na sa 2024 ay paglalaanan ng ating pamahalaan ang defense sector ng ating bansa ng budget na umaabot lang naman sa 282.7 billion para pondohan ang land, air at naval force ng ating bansa.
Ayos. So good news ito mga kaalyado dahil talagang dapat lamang na paglaanan ng mas malaking pondo ang depensa ng ating bansa. Tama. Mas mataas nga ito ng 21.6% sa current budget ng defense ngayong taon na 203.4 billion allotted by the Congress. Pahayag ni House Speaker Martin Romualdez na ang mataas na allocation ng budget sa 2024 ay nagpapakita lamang ng dedikasyon ng Kongreso para mapanatili ang strong and credible defense posture ng ating bansa at magbibigay din umano ito ng malinaw na mensahe na hindi makikipagkompromiso ang ating bansa pagdating sa pag-iingat at pagprotekta sa national interest ng Pilipinas. Dagdag pa ni Speaker Martin Romualdez na ang commitment ng Kongreso para protektahan at ipaglaban ang territorial integrity at siguraduhing ligtas ang mga mamamayang Pilipino ay nananatiling matatag. Bilang isang bansa, kailangan nating gumawa ng mga proactive measures para mapalakas ang defense capabilities ng ating bansa. Ang ganda pakinggan, no? Committed o commitment daw ng Kongreso, no, para protektahan itong ating bansa. Ang problema sa Kongreso, nagbabago din 'yan kung sino ang administrasyon, di ba? Di ba? Di sana noong pa nila ginawa 'yan, yung doon pa sana nila dinagdagan ng budget, pinalakas pa lalo ang ating sandatahan. Kaso kung sino ang administrasyon, doon din sila nakabase. Kaya yung sinasabing commitment, pag sinabing committed ka, commitment ka, kahit na sino pa yung nakaupo, dapat nakafocus kayo dito sa paglalaan ng di ba, ng pangangailangan talaga ng mga nangangailangan, hindi yung kung saan ang budget na pupunta, di ba? So agree ako dito mga kaalyado kay Speaker Martin Romualdez sa sinabi niyang proactive measures. Ang ibig sabihin ng proactive measures, hindi pa nangyayari ang isang sakuna o problema, kailangan may nakahanda ng paraan at solusyon kumpara sa isang reactive measures na kikilos lamang o gagawa ng paraan pag nangyari na ang problema. Ganun ang Pilipinas. Pinahayag din ni Speaker Martin. Ganun ang Pilipinas mga kapatid. Diba? Di sana wala sanang nangyayaring mga ganitong problema kung proactive tayo. Reactive talaga tayo, di ba? Kahit sabihin nilang proactive, di sana matagal nang nasolusyonan to. Wala naman hanggang ngayon . So reactive talaga tayo. Martin Romualdez na suportado ng Kongreso ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa paninindigan nitong continue to assert our sovereignty in the West Philippine Sea and that we should defend every inch of our territory. So mababanaag natin mga kaalyado dito sa mga tinalakay natin na marami pang magagandang bagay na mangyayari sa susunod na mga taon. Simula pa lang ito ng pagbabago mga kaalyado. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa pagsuporta sa ating pamahalaan. Dapat lang talaga suportahan natin yan mga tol. Pero sana nga talaga manatiling ganyan ng Kongreso, di ba? Kasi hindi naman sila ganyan noong panahon ni Duterte, mga tol. Di ba? Hindi naman sila ganyan . Paano yung susunod na pamahalaan? O sabihin natin matatapos na yung term ni PBBM. So ganito naman ang gusto ng susunod na administrasyon. Ganito pa rin kaya ang tono ng Kongreso mga kapatid? Proactive pa rin ba sila? Kasi yung sinasabing proactive at reactive, kung kailan lang daw may ganyan, saka lang tayo kikilos. So tulad ngayon, saka pa lang tayo kumikilos ngayon kung kailan nandiyan ng China nag-ano-ano. Actually, matagal na nga nilang ginagawa yan sa atin . Pero tignan nyo, ngayon pa lang tayo naglalaan ng mas malaking budget, ngayon pa lang tayo bumibili ng mas maraming asset, di ba? Paano mo masasabing proactive yun? Pero sana nga, mga tol, magtuloy-tuloy yan. Talagang maipanalo na natin at dapat nating mapanalunan at makuha natin yung dapat na atin. No? Suportahan talaga natin ang ating gobyerno. So yun lamang sa ngayon mga kaalyado. Alright, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa balita at dito sa video ang napanood natin mga kapatid? No, sana maipagpatuloy natin at sana maisakatuparan na nga natin yung mga plano na yan. Makapagtayo tayo ng mga istruktura, di ba? Yung budget, sana habang tumatagal is madagdagan pa na madagdagan. Kung manonood kayo ng mga Congress, mga Senate hearing, mga kapatid, maririnig nyo dyan yung mga pinag-uusapan, milyon-milyon, bilyon-bilyon, napupunta lang sa bulsa ng iilan mga kapatid, no? So comment na lang kayo sa baba kung ano masasabi nyo rito. Maraming salamat sa panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.